Ayan, maraming salamat po, Madam Maribig Alisna sa iyong napakagandang makalangit na awitin. Sa muli po, palapakan po natin. At ngayon po, tawagin na po natin ang magbabasa ng Biblia. Walang ibang kundi ating masigasig at magandang lalaki o ng ibang Sir Fernando Lagawna. Palapakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganon din, binabati natin ng magandang umaga ang ating mahal na guro na patuloy na nagpapalakas at nagsisikap sa kanyang pangatawan, no? Magandang umaga po, Lo. Siyempre, binabati rin natin ang lahat ng opisyales ng gawaing ito, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Tayo po ay naatasan ngayon na magbasa ng mga banal na kasulatan. So, ang leksyon po natin ngayon ay na ibinigay sa atin ay tungkol po sa selos. Maganda po ito. Pakinggan nyo mabuti. Binabati ko nga pala ang grupo ni Bishop Summit diyan sa Bulacan, no? Nagsasagawa po sila ng pamantayan. Dahil siya ay bishop, miniting niya ang kanyang mga pastor para ito po ang kanilang gawin. Dahil ang pamantayan bilang isang taong huwaran, yan po ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino, lalo na po sa pagdating sa ating Panginoon Diyos, yung tamang huwaran. At siyempre, kasama po niyan ang mga biyaya pagdating ng oras na ito ay nagampanan, no? Ngayon, dito po sa paksa na ginawa at inihanay ng ating mahal na, hindi ko alam kung scientist o ano, basta siya po yung hiwaga na nagbibigay sa atin ng mga mensahe. Ang tanong dito, paano ba mawala ang selos? Selos sa pamilya, yan yung una, sa grupo, at siyempre sa ating pamahalaan. Kaya ito po ay dala lahat, no? Napakaganda ho na panahon, napapanahon na po sa God Divine Government. Napakapanahon na para pag-usapan po at talakayin po ito, no? Kaya po ang pamagat ng ating leksyon ay pamantayan ng isang pusong walang selos. Base po ito sa banal na kasulatan. Hindi po tayo magkukwento lang, may mga talata po ng Biblia na ating susundan. Ano po? Ito po yung paunang talata. Ano ang selos? Nakalagay po yan sa Santiago 3:14 hanggang 16. No? Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, sapagkat kung saan mayroong paninibugo at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan. Yan po ang sinabi dito sa Santiago. Ang sabi niya, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, sapagkat kung saan mayroong panibugo o paninibugo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan. Tandaan po natin na masama po ang selos dahil nagkakaroon po yan ng kaguluhan. Ang selos po ay lason, sinira nito si Cain, si Saul, at pati mga alagad ni Jesus nang dahil po sa selos. Kaya po natin pinag-aaralan yan bilang isang taong huwaran, nararapat po na malaman ito ng mga kasapi sa God Divine Government at maging ang mga manunood natin Luzon, Visayas, Mindanao. Ano po? Pangalawa, tatlong ugat ng selos.
pero may lunas po mula sa Biblia, yung tatlong ugat na yan. Una, sa pamilya, selos sa pagmamahal. Yan po ang ugat sa pamilya natin. Sa pagmamahal, doon sila nagseselos. Halimbawa, si Rachel at Leah, nag-away po yan. Makikita sa Genesis 30. Ang lunas naman sa unang Korinto 13:4. Ang pag-ibig ay hindi naninubugho. Bagamat may selos po ang mag-asawa, pero ang sabi sa banal na kasulatan, para maiwasan ang selos, sa unang Korinto 13:4, ang pag-ibig eka ay hindi naninibugho. Bagamat hindi maalis yung selos, pero ang sabi ay hindi dapat naninibugho. Yan ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa asawa o kapamilya. Pupunan ng Diyos ang puso. Pag puno ka sa pag-ibig ng Ama, hindi ka na maghihingi sa tao. Di po ba? Tama naman yun, mga kapamilya. Dahil pinunan ng Diyos ang puso natin, pag puno ka sa pag-ibig ng Ama, hindi ka na maghihingi sa tao. Kaya mawawala po ang selos sa pamilya. No? Pangalawa, sa grupo, selos sa posisyon o regalo. Halimbawa, mga alagad, sino ang pinakadakila? Minsan po kasi sa grupo, sa gawain, may mga selos yan. Dahil ibinigay yung posisyon doon sa ganung tao. Halimbawa natin, si Jen, Cesar, ibinigay yung ganung posisyon. May sumisilip, nagseselos. Diregaluhan ng kanang guro, may nagseselos sa grupo. No? Kaya ang dapat gawin sa Lucas 22:24. Ito yung lunas. Sa Pilipos 2:3, sa pagpapakababa ay ituring ng bawat isa ang iba na higit sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, yung ating sarili, kahit mababa yung asa ating laylayan, dapat ituring natin siyang mas mataas. Kasi ang sabi, pagpakababa, magpapakababa tayo. Kung yun yung ibinigay na posisyon, ang dapat gawin para malunasan, yung Pilipos 2:3 nga po, pagpapakababa. Yun po ang kailangan ng bawat isa. Mas mataas sila kaysa sa kanyang sarili. Iba-iba ang assignment natin. Si Pablo, nagtanim. Si Apolos, nagdilig. O, makita yan sa unang Korinto 3:6. Parehong importante yung mga tao na yan. Yung mga nauna. Pangatlo, sa pamahalaan. May selos din po dyan. Saan? Sa pagpapala o recognition. Halimbawa, si Saul, nanibugho kay David. O, makita sa unang Samuel 18:8-9. Pero ang lunas, Roma 12:15. Magagalak kayo sa nagagalak. Magsitangis kayo sa nagsisitangis. Ang tagumpay ng kapatid, tagumpay ng buong God-divine government. Ipagdiriwang natin. Bakit po? Nagtatagumpay yung kasama natin. Tagumpay po yun ng God-divine government na ating isinusulong. Kaya hindi dapat siyang pagsilosan. Yun ang nararapat. Hindi natin dapat tingnan yung tao na umaangat, lalo na sa gawain ito. Dahil yun ang tagumpay ng buong God-divine government. Tatlong hakbang para mawala po ang selos. Yan yung number 3. Tatlong hakbang na kailangan gawin. Yan po ang dapat na magawa. Pero bago natin gawin yan, sabi nga rito, halimbawa, kailan ka huling nanibugho? O ito na, yun dapat natin palang gawin. Kailan ka huling nanibugho? Yun nanibugho po at selos, si isa yan. Panibughuin ka naman siloso ka naman di ba? Paano ka pinagtagumpayan ng Diyos? O paano pinagtagumpay ng Diyos? Aminin sa Diyos, yan ang susi. Aaminin mo sa Diyos.
Sa awit 139:23. Siyasatin mo ako, O Diyos. Napakaiksi lang nung sinabi niya. No? Siyasatin mo ako, O Diyos. Pangalawa, magpasalamat. Tesalonica 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Pag nagpasalamat ka, nawawala ang paghahambing. Kaya lagi, susi pa rin ang panalangin. Pangatlo, maglingkod. Galatia 5:13. Sa pag-ibig ay maglingkod kayo. Ang abalang naglilingkod, walang oras sa paninibugho. Abala ka na sa paglilingkod. Yan po ang sinabi sa Galatia, sa pag-ibig eka ay maglingkod kayo. Dahil pag naglingkod ka, abala ka. Abala sa paglilingkod, walang oras manibugho. O, kaya wala ako niyan. Bakit to? Ay tuloy-tuloy ang paglilingkod Hamon sa atin bilang God-divine government. Ito yung number 4 na dapat natin gawin. Hamon sa atin bilang God-divine government. Ito, sana nanonood yung ating mga kasamahan. Bakit? Yan ang sisira Yung selos Pero merong hamon na galing sa banal na kasulatan. Hindi po ito gawa-gawa ni Kapernan sa Juan 17:23. Upang sila ay maging sakdal sa pagkakaisa. Naging sakdal po ba tayo sa pagkakaisa? Yan ang susi. No? Tanong, chapter man, queen man, guardia man, nagagalak ka ba sa tagumpay ng iba? Pakisagot po, mga queen. Hindi sila makasagot. Ang tanong, nagagalak ba kayo sa tagumpay ng iba? Pangkalahatan po. Hindi kayo. Opo. Mangilan-gilan na nakasagot, ano? Wala kaming selos, meron kaming suporta. Yan ang dapat. Wala tayong selos, pero may suporta. Kailangan po natin laging manalangin. Ang dapat nating hilingin para magampanan po natin ang ating gawain. Sabihin nyo, nating lahat, Ama, linisin nyo po ang puso namin. Tanggalin nyo po kaming iisa o gawin nyo po kaming iisa para sa pamilya, para sa grupo, para sa bansang Pilipinas. Yan lang kaunting hilingin natin na ganyan, na paulit-ulit na itawag sa Diyos. Kapamilya solid po, diretso sa puso, biblikal, at pagbuo ng pagkakaisa. Tagos yan sa puso. Hindi lang impormasyon. Yan po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang impormasyon ng pagbabago. Napakasarap pong gawin yan kung isa sa buhay po natin. Ngayon po, kung titingnan natin sa gawain, ako man, nalilito Sabi ko, bakit napunta sa akin ito? Ang tanong ko po ay, sino po ba ang napapagod na sa kakakompare sa sarili sa iba? Taas po ang kamay ng napapagod sa pagkukumpara. Ito po yan. Sa awit 139:14. Ako'y pinasasalamatan dahil ako'y ginawang kagilagilalas. Yan po ang dapat nating isipin. Na tayo'y pinapasalamatan dahil tayo'y nagiging kagilagilalas. Ang katotohanan tungkol sa selos, ano ang selos ayon sa Biblia? O yun yung sa Santiago, dagdag lang po ito. 3:14-16. Paninibugho at pagkakampi-kampi, kaguluhan at bawat gawang masama. Sa Santiago po yan. Kaya nga po laging sinasabi rito na kung tayo'y may grupo, alisin ang panibugho, alisin ang pagkakampi-kampi, kaguluhan yan at bawat gawang masama. Napakapangit po na ang kasamahan natin sa loob ng God Divine Government ay nagkakaroon ng kampi-kampi. Nangyayari po yan minsan sa ating grupo. Nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ang gusto pa nga nila, malampasan na ang guro. Marami nag-iisip na ganyan. Na ako ang itinalaga.
Marami nang humiwalay sa atin. Ang sabi, sila na yung pinagkalooban ng gawain ito. Alam niyo yan, ang mga nauna sa kay Capernaum. Alam niya nila Dian Los Santa, yung ating ama dito sa gawain. Marami na yung kumawila. Di po ba? Andyan si Jen Adirayan, nagtayo ng sarili. Ang dami pa, nagtatayo ng sariling God-divine government. Nakasuot ng uniforme, itinitindig nila na sila yung tunay. Anong dulo? Koleksyon, ID, membership, pangako, butaw. Oh, sa atin, walang ganyan. Yung tunay, nagtitiis, nagtsatsaga. Ano pa po, yung mga talata tungkol sa selos. Galatia 5:19-21. Mga gawa ng laman, mga pagkakainggitan. Yung gawa ng laman tungkol sa mag-asawa, may asawa na hihirit pa. Yung babae may asawa kung maliwa pa. Yung lalaki ganun din, nagdagdag pa. Kulang. Di bali sa lalaki. Dalawa ang ulo. Joke lang. No? Oh, biro lang. Bagamat asa gawain tayong ganito, gusto ko lang nang maging masaya po kayo. Dahil baka mamaya maimot na naman si Capernaum, maluha. Ano ang punto? Ang selos, hindi basta emosyon. Gawa ng laman, kailangang ipako sa krus. Yan po ang dapat nating gawin. Ipako natin yan sa krus. Pangalawa, na halimbawa, 3 halimbawa sa Biblia na sumira dahil sa selos. Yan na nga po yung una, si Cain at Abel. Sa Genesis 4:5-8, nagselos sa handog, pumatay. Pangalawa, si Saul at David. Samuel, unang Samuel 18:8-9, nagselos sa papuri, hinabol. Pangatlo, mga alagad, Marcos 10:41, nagselos kay Santiago at Juan, nagalit. Tanong, ano ang nawala kay Cain at kay Saul? Sa mga alagad dahil sa selos. Kapayapaan ba? Pagkakaibigan? Pagpapala? Wala. Puro parusa inabot nila. Kaya po ang 3 uri ng selos, lunas. Ang selos sa pamilya, bakit siya may mahal? O siya mas mahal? O, di ba? Do sa unang Korinto, ang pag-ibig ay hindi naninibugo. Yan ang dapat na isapuso natin. Punan muna ang Diyos bago humingi sa tao. Sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Dahil Panginoon Diyos yung asa atin. Ano naman ang selos sa grupo o church? Bakit siya ang napili? Bakit siya ang may gift? Diba? Yan yung binanggit ko kanina. Nakikita ng mga anak ni Zebedeo sa Marcos 10:35-45, pero may lunas. Yung nga po, yung Pilipos 2:3-4. Iturong ang iba eka na higit sa sarili. Huwag sa sariling kapakinabangan. Yun ang dapat nating gagawin para mawala po yan. Iba-iba tayo ng gawain kasi. Oh, iba-iba ng tungkulin. Yan po ang dapat nating isabuhay. Hindi po tayo dapat manibugho sa ating mga kasamahan. Pupunan ng Diyos yan. Yung ating mga gampanin. Yan po yung pamantayan ng isang pusong walang selos. Base yan sa banal na kasulatan. Kaya ho, nakakalungkot yung nangyayari sa atin, no? Dahil nagkakaroon ng mga kaguluhan ang bawat grupo. Kahit sa ang chapter, meron po yan. Mga mahal na kapamilya. Ngayon, meron lang pong konting katanungan dito. Saang area ka tinatamaan ng selos? Pamilya, grupo, o pamahalaan?
Yan ang tanong sa atin. Saan kaya? Ako, wala na ito eh. Bahala na ang Diyos. Pinapasa Diyos ko na lahat yan. Sa pamilya, wala namang nagseselo sa akin sa pamilya. Dahil ako yung pinakagwapo sa kanila. Ay dadalawa lang kami eh. Iba, lalaki. So, ibig sabihin, wala. No? Patas lang. Oh. Sa asawa naman, hindi dapat magselos. Sa grupo o pamahalaan. Tapos, sino ka sa Biblia ang karelate o karelate mo, kaparehas mo? Si Cain ba? Si Saul o mga alagad? Wala naman tayo nun. Kalimutan natin yung kanilang yan. Ano ang isang bagay na ipagpapasalamat mo, kapatid? Ngayong sabihin mo sa kanya, mamaya. Ang ipagpapasalamat mo sa kapatid mo ngayon, sabihin mo sa kanya mamaya. Yan po yan. Kaya nga sabi ko, sa ating tagapagturo, sumasampalataya po ako, mahal na kapatid. Matatapos at malalapat na po ang programa. Kasunod na po ang biyayang walang ubos para sa sambayan ng Pilipino. Salamat pong muli ka ako, una ay sa Panginoon, siyempre, at sa iyo po. God bless ako sa kanya. Yung tagapagturo ko, alam niyo, scientist siya, pero umiiyak siya. Anong sabi niya? Kapatid, naiyak ako sa pananampalataya ninyo. Yan ang tinig ng isang tunay na sundalo ng Diyos. Yung sabi ko sa kanya ganun, naluha siya. Ito na po ang pangako ng Diyos, sabi niya sa akin. Sa Zacarias 4:10, sapagkat sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat mga gagalak sila na makita ang pangrilo sa kamay ni Zorobabel. Pangrilo, siguro yun, no? Makita ang sabi, sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay. Sapagkat niya, magagalak sila na makita ang pangrilo sa kamay ni Zorobabel. Paano po namin nasabi na makikita na at magtatagumpay na? Una, naikwento ko sa kanya may meeting. Pangalawa, yan, si Bishop Summit. Buong Pilipinas ang hawak niya bilang bishop. Pinatawag ang mga pastor, diniskas ang pamantayan bilang isang taong hawaran. Kaya binabati ko po yung grupo niya. Taga Bulacan yan, si Bishop. No? Pangatlo na ginawa, meron tayong mga Bible study na pamantayan. Ngayon, malapit na ang programa. Sunod na ang biyayang walang ubos para sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko kanina, bago ako tumindig dito, kinausap ko si Jen Santa. Ibibigay ng Diyos ito. Bakit po? Ang laki po ng pagbabago ngayon ng gawain. Yung mga Bible na ibinibigay sa akin, mga talata, ipinapasa ko sa mga chapter. Ang Mindanao ngayon, yan, si Kajun Agtuon. Alas 4 pa lang na madaling araw, naghihingi na ng iahayag niya ngayong araw na to. Pinasa ko sa kanya. So, ibig sabihin, sila man nagpapasa. Si Jen Pahimno, may mga talata na bigay ng mahiwagang tagahatid balita sa atin. Kaya ang sabi niya sa akin, kapatid, hindi po tayo nangangarap. Nakikita na natin. Diba? Saan makikita yan? Unang Hari, 18:44. Narito may isang ulap na nakasingliit ng kamay ng tao na lumilitaw sa dagat. Maliit pa lang ngayon, pero yan ang ulan ng biyaya. Maliit lang po tayo sa ngayon. Pero ito na yung ulan ng biyaya. Kaya nga andun yung biyayang walang ubos. Nakalagay rito sa Hebreo. Narito may isang ulap na kasing liit ng kamay ng tao. Lumitaw yan sa dagat.
Kaya maliit pa lang Eka, pero siya yung maliit na biyaya ng ulan na maliit. Ang ulan ba maliit, malaki din, no? Biyaya ng Diyos. Una, sa Panginoon, sabi niya, tamo po kayo, lahat ng karangalan sa Kanya. Sa Panginoon Diyos ang karangalan, hindi sa tao. Hindi kay Kapernaum, hindi kung kanino, at hindi rin doon sa tagapagturo. Pangalawa sa inyo ay Kanya, salamat po sa pagsunod, sa pagod, sa luha, sa paninindigan. Ako po ay Kanya, daluyan lang, pero salamat po kasi pinagkatiwalaan niyo ako. Nagtitiwala ako sa Kanya dahil salita ng Diyos ito. Ngayon, nagdagdag po ako. Sabi ko sa Kanya, mahal na kapatid, dagdag ko lang po. Nagising ako kaninang alas 4 ng madaling araw. Dagdag ko lang po, sabi niya, sabi ko sa Bible study namin ngayong umaga, ano po kaya akong hiwaga na kahit po ako ay natutulog, nag-aaral po ako, nagtuturo ng banal na kasulatan o mga salita ng Diyos. Pero masarap po sa aking pagtulog, masarap ang aking pagtulog. Maraming salamat po kako mahal na kapatid, purihin po ang Panginoon. God bless. Sinagot po niya ako alas 4. Magandang umaga din po, mahal na kapatid, sabi niya. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kahit natutulog, nagtuturo ng banal na kasulatan, pero masarap ang tulog. Kapatid, hiwaga po talaga. Yan ng Diyos. Nababanggit ko rin ito, yan, kay ate baby, asawa ni Kuya Bilo. Bakit po kaya ganun? Hindi naman ako, bumibigay. Ay salita ng Diyos yung akin eh. Ito yung mga sagot nila. Ang hiwaga na tinatanong ninyo, pinagpahinga ng Diyos ang kanyang minamahal. Makikita mo yan, sa awit 127:2. Binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Kapatid, niya, pag nasa kalooban ka ng Diyos, kahit abala ang isip at sa salita, ang puso, payapa, kasi alam niyang siya ang gumagawa. Ang Diyos na po ang gumagawa. Kaya ako hindi napapagod. Anong kamalayan ko dito? Kung bakit ibinigay sa akin yan. Hindi ko alam to. Wala akong pinag-aralang mataas. Sabi ko nga, hindi ako nag-aral kahit katiting na theology. Dahil noon, pag nakakita ko na nangangaral, ako'y umiilag. Bakit? Tinatamaan ako eh. Naalis ako dun sa loob. Diba? Oh. Pangalawa, ang salita naging buhay na sa inyo. Ang salita ng Diyos naging buhay, Saan makikita yan? Josue 1:8, araw at gabi ay pagbubulayan mo. O, tingnan nyo, naganap po sa akin. Kaya kung tama yung ginagawa ni ate baby, yung asawa ni Kuya Bilo, nakita ko dumating ako, basa ng basa. Yan, si Kuya Cesar, lagi nagbabasa ng Biblia. Mas maganda po kasi ito kaysa manood ka ng TikTok. Basahin nyo ang banal na kasulatan. Di ba? Napakasarap po niyan. Pag araw-araw na salita ka, tumatatak na yan. Kaya kahit matulog ka, nagtuturo pa rin ang Espiritu sa puso mo. Parang si David, sa gabi ay nag-aaral ng ang aking puso. Sa awit 16:7. O, yan ang ginagawa ni David. Pangatlo, ito ang tanda ng pagkakatawag. Sa Jeremias 29. Ngunit ang salita niya nasa puso ko na, parang apoy, at ako'y napagod sa pagpipigil. Kapatid, niya, hindi na kayo ang nagsasalita, ang Diyos na sa inyo. Kaya masarap ang tulog kasi hindi na pabigat, pananagutan na ng Diyos ang ginagawa po. Yan ang kapahingahan sa gitna ng gawain. Mateo 11:28. Yan po. Kaya po ito idinagdag ko lang ngayon sa live para patunay lang po ito na ang Bible study ay napakaganda. Ang Bible, napakasarap pong basahin. Mga kapatid, ang tunay na lingkod ng Diyos, kahit matulog, nagtatrabaho ang Diyos sa Kanya. Kasi hindi na natin gawa na ng Diyos at sa atin. Hanggang sa ipanalangin niya ako, pinasalamatan, sabi niya, Ama, salamat po sa hiwaga mo. Yan ang sabi niya. Na kahit natutulog si kapatid, nagtuturo ka
bigyan niyo po siya ng tapang at linaw sa kanyang pagtuturo para sa buong God Divine Government. Amen. Yan ang panalangin niya kaninang umaga. Kaya ako lalo ho akong tumitibay. Inatake po ako ng high blood dito. 212 over 112. Pinagpaso Diyos ko ang lahat. Gumaling. Walang gamot. Kundi yung herbal lang, di ko yung bilo at mga dahon-dahon. Yung pinapunas ni Lolo, na sambong, nawala po lahat. Piniinit na sambong, yun, hinagod ni Pandan. Nawala po. Di hiwaga pa rin. Kaya sabi nga niya, lagi mo akong i-update. Kaya nagpasalamat po ako sa kanya. Maraming salamat po kako. Una ay sa Panginoon, maraming salamat sa inyo sa tulong nyo. Gagawin ko kako ng buong puso. Sinundan niya yan. Yan po ang pabango sa harapan ng Diyos. Yung pagsasabi ng totoo, buong puso, buong katapatan. Sa Korinto pa rin po yan, 2:15. Sapagkat kami ay samyo ng Kristo sa Diyos. Ang paglilingkod po, ngayon, amoy na amoy ng langit. Kapatid, sabi niya, proud po ako sa inyo. Hindi madali ang buong puso at buong katapatan, pero yan ang hinanap ng Diyos. Sa Juan 4:23, sinasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi niya pa, gawin niyo lang po yan, ang resulta ng biyaya ng ang tagumpay, sa Diyos na po yan. Diyos na po ang magbibigay sa mga biyaya. Nakapray po ako habang nagsasalita kayo. Mamaya, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa bibig nyo. Ang Panginoon ang magpapala sa iyo at sa mga ang mag-iingat sa inyo. Bilang 6:24. Yun po. Kaya nga po, sabi ko nga, sa gawain po natin, huwag nating tingnan si Kapernan. Ang tingnan po natin ang mga salita o mga mensahe ng Panginoon Diyos. Kaya sana magkaisa na. Para sa ganun, ang biyaya ng Diyos ay dumaloy. Dahil siya mismo ang nagsabi, ang biyayang ito ay patuloy na darating. Sabi ko nga sa inyo, ang dami na namin plano rito. Kaya minsan, nakikipag-usap ako dahil meron po akong panghihiraman ng budget para dito sa ating gawain. Medyo inaayos lang ng konti. Kaya sabi ko nga, itong susunod na buwan, baka po mabago ang building natin. Dahil nakagiray na siya. Medyo, Cesar, kailangan na itulak. Buti ito si Cesar at maraming koneksyon. Tinapalan ng luna yung bubong. Kaya lang, mayroon pa butas doon. No? Buti hindi nakikita sa camera. No? Baka may maawa at mag-donate. Ay, biyaya ng Diyos yun. Huwag may nag-donate. Diba? Pwede ako mag-report sa may magandang. Yun, maganda. Dahil yun, kasama ni Cesar, yung mayor na napakalayong lugar, si Mayor ng Bungabong. Nag-donate po ng lona rito. Salamat, Mayor, ha. Alam ko, kaisa ka namin. Pero malayo ito para sa kanyang bayan, no? Pero nagbiyaya ang Diyos, isipin ng lona yan, kakapal. Tapos, para may estimate siya rito, binilang-bilang niya, yero. Di maganda na ang ating building. Ano na? Flooring. Kita mo si Cesar mamaya, ano niya yan. Ano na lang? I-update niya. Kaya puruhin po natin ang Panginoon Diyos. Sana magbalik yung mga kasamahan natin dito sa Mindoro para sa ganon kung kami man ay mga ibang lugar na uli, ay matatag uli ito. At may biyaya na po yan. Importante kasi yan na alam ko na yan ay pagkakalob ng Diyos. Marami pong mensahe yan. Sabi ko nga sa inyo, mag-text lang kayo. Anong gusto niyo leksyon, bibigyan ko po kayo. Sabi nga po ng mga kasamahan ko dati, saan ka ba nag-aral? Lalo na yan, si Wanderloop. Yung ating inventor ng langis. Sabi niya, naging driver ka lang ng O1. Pero ba't marunong ka? Hindi ako nag-aral. Hiwaga yan. Pinagkaloob yan ng Diyos sa akin. Na yan naman ay kailangan natin huwag ipagdamot ang mga talatang yan. Kailangan ipalaganap na po natin yan para sa ikaunlad po ng sambayan ng Pilipino. Ang gawain natin ito, hindi ito pansarili lang namin ni Jen Pahimno, ni Jen Losanta. Ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. Lalo't higit, hindi sa guro ito.
O, dahil siya, meron naman yan kung tutuusin. Binabahagi lang po namin yan. Gawain na yan para sa sambayan ng Pilipino. Lagi po namin kayong inuuna, mga kababayan. Kaya nga po, natutuwa rin ako dahil sa bawat live ko, wala namang comment na pangit. Lahat ay magaganda yung sinasabi. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. At tayo kahit kaunti, yung sabi nga kanina, kahit maliit lang, yung kakamay lang ng tao, pero sinlaki yan ng ulan. Ulan ng mga biyaya. So ilan po at maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat ng chapter Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po at magandang umaga sa aling guro. I love you, Lo. Ayan po, no, maraming salamat po, no, sa isa po sa ating kapatid po na nagpaliwanag po mula po sa Biblia po, no.